Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Ano bang topic natin for today? Marahil marami sa inyo naiisip din bakit maraming nahihirapan sa computer programming. Ako rin ang una nahihirapan din ako kasi marami ding dapat pag-aralan, hindi lang po ang language kundi ang problem solving process. Una-una guys, ang computer programming is a problem solving process. Kung mahilig kayo ng mga puzzle, ako nga hindi mahilig pero mahilig talaga ako mag-solve ng mga problems. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako mahilig sa puzzle ay hindi na ako marunong mag-program. What I'm trying to say, kung mahilig kayo mag-solve ng mga problema, computer programming is para sa inyo. Ikalawa po, hindi lahat ng tao ay gusto ang computer programming. Let us face the reality. Ang computer programming is a very stressful activity. Bakit po? Kasi pinagpaaralan mo ang problema, paano ba ang solusyon. You have to learn so many technologies, kung web, HTML, CSS, JavaScript, kung ano-ano pang mga languages at mga algorithms para masolve lang ang problema. Hindi lahat ng tao ay gusto niyan. Pangatlo, bakit nahihirapan ang karamihan sa computer programming? Kasi hindi sila interesado. Napipilitan lang kunin kasi part ng subject or ang kurso na kinuha ay computer related, may computer programming, so wala silang choice kundi kukunin yon. Marami kasing teacher, no, sorry po na iniisip nila, no, hindi lahat. Ako, I am very considerate na kung kumukuha ang isang bata ng computer related course, they are expecting na ang estudyante ay magaling sa coding. Remember guys, no, hindi lahat ng tao ay kumukuha ng computer courses ay gusto maging programmer. Iba dyan gusto maging graphic artist, system analyst, business analyst, network engineer at kung ano-ano pa. We have to be considerate minsan guys, kasi kung ipapaira lang natin ang military style o parang martial law na pagtuturo ng coding, paano na lang sila? No, babagsak na lang sila at babagsak. Gawin natin na mas enjoyable ang learning nila sa coding. Kung hindi din sila mag-excel, okay lang yun. At least, nabahagi natin sa kanila ang kanilang kaalaman. So, ikaapat na dahilan bakit maraming taong nahihirapan sa computer programming kasi po hindi sila nagbibigay ng effort. Alam nyo guys, kahit sa ibang field ng trabaho or sistema, dapat bigyan natin ng effort. Hindi yon na parang, okay, basahin mo lang, alam mo na. Coding requires tremendous amount of practice and dedication. Kasi po, hindi mo yon malalearn kung hindi ka mag-actual mag-coding. Kung basa ka lang ng libro, copy ka lang ng code from the internet or ipa-generate mo lang sa AI like ChatGPT, Cloud, or Gemini, pwede mo siya mapatakbo ang mga simple codes. But kung ang code become complex, may mga connection sa ibang subsystem, makikita mo talaga at madarama napakahirap kasi you have a very poor foundation. Dapat po naiintindihan mo ang fundamentals. Para po sa mga advanced topics, madali lang sa inyo. So, yun lang po ang masasabi ko, ang mga apat na dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapan sa computer programming. Again, hindi lahat ng tao ay gusto maging programmer. Meron din pala na hindi, ang gusto lang nila ay makapagtapos ng courses na related sa computer. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aking video. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Please follow me in my Facebook page. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Paalam.